Salamat mga iho. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, and good morning. Ilang good morning po yon? Muli, isa pong panibagong araw na binigay ng Panginoon. Hindi ko po alam kung masaya po kayo. I hope tayo pong lahat ay masaya ngayon. Salamat sa isang amen. Ano man ating kalagayan, ang Diyos pa rin ay hindi nagbabago noon, ngayon at bukas. God is good all the time. God is good. Sino may sabi noon? Ang Diyos mismo. Puri ng Panginoon. Isa pong magandang umaga din naman sa ating pong mga kapatid, mga kaibigan, kapatiran na nasa ating pong online ngayon na nakatune in. Good morning po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon, biyaya po ng Panginoon. Muli po tayong tumayo. Hallelujah. Puri ng Diyos sa kanyang kabutihan at kadakilaan. Ako po'y naniniwala na hindi po natapos ang ating pong pagpupuri sa Panginoon dahil natapos na po yung praise and worship section ng ating pong gawain. Bagamat po ito pong sistema ng gawain po ng Panginoon, may mga programa tayo, opening prayer, scripture reading, praise and worship, and then pagkatapos ng special number ng choir, sino mo mag-special number, and then after the message, and after that, altar call, pagkatapos ng benediction, ihahabol yung announcement, and then uwian na. Kung i-disrupt kaya ng Diyos yun, baguhin niya yung mga sistemang yan, tayo po kayo papayag sa pagbabago. Salamat sa isang amin din. Hindi rin ganun kadali ang tanggapin ng mga pagbabago. But daily, God challenges us to change for the betterment of our lives. At ang Diyos po hindi nagbabago anuman ang sitwasyon natin sa buhay. It would be good for us to declare the goodness of God sa pagkakataon po ito. Pasalamatan po natin muli ay ang Panginoon. Dakilain natin siya, sambahin natin ang Panginoon sa pagkakataon po ito. Ask God's directions, leading, protections, forgiveness kung meron tayong pagkukulang, kalakasan, kailangan natin ng kalakasan mula sa Diyos. At biyaya niya, direksyon niya. Sa totoo lang, tayo pong lahat ay may mga plano at gusto natin gawing mangyari o mangyaring gawin sa araw na ito. But allow God to disrupt us for a while and allow His move to be seen in our midst today. Kasi mas maganda po ang Diyos ang gumagalaw at kumikilo sa buhay natin. Amen po ba? Pasalamatan natin sandali ang Panginoon. Gano'n man siya kabuti sa buhay natin. Hindi ko po alam kung anong ginawa ng Diyos sa inyo, pero ako po naniniwala, marami po yan for us to declare the goodness of God this morning. Hallelujah. Oh, we declare your goodness. As we look into your holiness, as we gaze into your loveliness, we worship you, Father God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, God. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Siya nga po, Diyos. Yes, God. Napakabuti mo. Tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Hallelujah. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago.
Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupurit, sinasamba kita. Hallelujah. O Diyos, sa diwa po ng pag-awit na ito, hayaan mo pong pasalamatan ka namin, O God, sa iyong kadakilaan at kabutihan. Ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Ama, wala pong dahilan upang hindi kami magpurit magpasalamat sa iyo. Marami pong mga bagay kang ginawa sa buhay po namin mula pa noon, maging ngayon, hanggang sa darating pang mga araw. Naniniwala kami, Panginoon, yung grace mo, yung mercy mo, yung forgiveness mo, yung lagi nandyan. That's why, Lord, we ask for your guidance and leading, Lord, as we go on with our lives. As we go on with our worship service this morning, O Lord. May your presence be felt among us, O God. Madama po namin ang iyong presensya patuloy sa buhay ng bawat isa. O Diyos, salamat po. Salamat po sa kalakasan. Salamat sa tagumpay, biyaya. Salamat, Lord, sa mga himala. Salamat sa pagpapagaling. Salamat sa kalakasan. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa iyong pag-unawa sa aming pong mga kakulangan. Salamat, pinupuno mo rin, O Diyos, ang aming pong mga pagkukulang. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan aming pong nakamit mula sa iyo. Salamat, Lord, sa iyong hipo na iyong pagpapagpalang kamay, O Diyos, sa iyong mga pagpapala mula po umaga hanggang ngayon, hanggang sa darating pang mga araw at oras, O Diyos, ng buhay po namin. To that, Lord, we give you glory, honor, and praise. We thank you so much, O God. Hallelujah. You deserve the glory, the honor of your people, O Lord. Karapat-dapat kang purihin, sambahin, dakilain, O Diyos, sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa kalayang ipinagkaloob mo sa amin upang muli po namin papagbulay-bulayan ng iyong salitang sama-sama, O Diyos, na meron pong kagalakan sa aming pong puso. Lord, sapagkat ang salita mo ay pagkain ng aming kaluluwa, spiritual strengthening ng buhay po namin, O Diyos. Salamat po sa mensahe pong nais ipabot sa bawat isa sa amin. Palakasin mo mga nanghihina, patatagin mo mga nanlulupaypay. Bigyan mo kami ng tagumpay, O Diyos, sa kabila ng mga pagsubok na aming pong hinaharap sa mga sandaling ito. Ano man ito, Diyos, Lord, wag mong hayaan na kami uuwi ng talunan. Lord, wag mong hayaan na uuwi kaming malungkot. Kundi, Lord, palitan mo ng kagalakan, nagmumula sa iyo, Diyos, ang lahat ng aming pong sitwasyon, O Diyos. Ikaw po ang maraparangalan, ang salita mo maihitanyag, O Diyos. Narito pong yabang lingkod. Make use of my life as a channel of your word, O God. Na amin ko, kung wala ka, wala po akong magagawa, Lord. Ikaw pong dakila, Panginoon, samantalang kami po ay kaaba-aba sa iyong harapan, O Diyos. Taas mong yung dakilang pangalan, Panginoon. Luwalatian mong yung salita, O Diyos, sa pagkakataong ito. Mangusap ka. Lord, open up our heart. And may we have an attentive attention, O God, in listening to your word. In Jesus' name, bless even those who are not here. Abing po mga kapatid, naka-online, Lord, sa kailang lugar na kinalalagyan, O Diyos. Pagpalain mo siya, tabutin mo po na yung kalinga. Salamat po ng marami, Panginoon. Lord, speak to us through your words, in the empowerment of the Spirit, in Jesus Christ's precious name. Ito pong aming dalangin. Kalapit ng mga pagputaos, puso pagpapasalamat. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Alam ko po, meron kayong dalang Bible. Makibukas po kayo sa akin, dyan po sa aklat ng Colossians chapter 3. Familiar po kayo sa verse 17. Colossians chapter 3 verse 17. Ito po ang ating mababasa. Whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Sa Tagalog, ang anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Blessed na po ng Diyos ang pagkabasa
ng salita ng Diyos na malaya po natin nabigyan pansin sa mga oras na ito. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng whatever you do, do it as a ministry. Whatever you do it as a ministry. Kung kayo po ay nakabasa ng insight na akin pong pinagpuyatan, hindi ko kagabi, madaling araw na po yan. Doon sa pasimula po, binanggit ko po yung tanong na, have you ever wondered why you have a family and you belong to a household of people living together in a place called home? Hindi nyo ba naisip kung bakit po kayo ay napabilang sa isang grupo ng mga taong nagkakatipon together sa lugar na tinatawag na bahay o tahanan? Have you ever wondered why? Bakit hindi ka nag-iisa sa mundong ito? Even you feel alone o loner ka, hindi ka pa rin nag-iisa. Ano po ang ating paniniwala kung bakit po tayo nilagay ng Diyos sa mundong ito? Ano po ang dahilan? Dapat po nating unawain na nilikha tayo ng Diyos, hindi lang para huminga at mabuhay sa mundong ito, kundi upang gamitin din naman niya sa isang magandang layunin ng buhay. Because everything in this world were created, were made for a reason and for a purpose. God has designed us to work for the glory and the honor of God. That's the bottom line of it. Tayo po'y ginawa, dinisenyo ng Diyos upang bigyan siya ng kalulatian at karangalan. Before we were born, God already planned what contribution He wanted us to make with our lives. Bago po daw tayo sinilang, may plano na ang Diyos sa buhay natin kung ano yung maganda para dito. Hindi tayo nilagay ng Diyos sa mundong ito para lang huminga. Tingnan niyo katabi niyo, humihinga pa ba siya? Salamat sa Diyos, may buhay. Magpasikip sa mundong ito, masikip na ba ang kinalalagyan niyo? Ilang bilyon na po ang tao sa mundong ito at sumisikip pa. Gamitin ang yaman ng mundo hanggang sa tayo'y madedo o mamatay. Ganun po ba ang plano? Kilala niyo po ba si Grande Solomon? Ito po yung taong may pinakamahabang buhay sa mundong ito. Isinilang siya ng Monday, bininyagan ng Tuesday, nagkasakit ng Wednesday, naging maluba ng Thursday, in-hospital ng Friday, namatay ng Sabado, kaya inilibing ng Linggo. Hanggang doon na lang ang buhay niya. 1 week. Tinapos niya ang lahat sa mundong ito. Marahil ang tanong masaya ba siya o malungkot ang naging kalagayan ng buhay niya? Depende po yun. Sapagkat ang buhay, hindi po nakasalali sa haba para masabing makabuluhan yan. Kundi, paano mo nabigyan ng katuparan yung nilalayo ng Diyos kung bakit ka nilikha at nilagay sa mundong ito? Yun ang bottom line ng lahat. God places us here to serve Him by serving others. Tingnan niyo ang inyong katabi. Kung wala man kayong katabi, purihin pa rin ng Diyos. Bakit kaya? Marahil mamaya may katabi po kayo. Kasi hindi ko nilayo ng Diyos na mabuhay tayo sa daigdig na ito na nagsasarili lang tayo. God has a reason, God has a purpose. Tulad ng sinabi ko, hindi ka nilagay ng Diyos sa mundong ito nang dahil sa ganung bagay lang. Gusto niyang gawin maganda ang lugar na iyong kinalalagyan. Ito po parutong ng insight niya. Hindi ka nilagay ng Diyos sa mundong ito, lalo na sa iyong tahanan para lang mabuhay para sa iyong sarili. Gusto niyang gawing mas magandang lugar ang iyong tahanan at ang mundo na iyong kinalalagyan. Sino po naniniwala sa ganun? God has placed us in this world for this world to become a better place to live in. Yun po yung original program ng Diyos Nasira lang ito dahil sa ang tao ay naging makasalan, naging makasarili. Yun po ang totoo. At yun po ang malungkot. Ang sabi po na Ephesians chapter 2 verse 10 ay ganito, maliwanag po sinasabi ng Bible, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay saan? Sa paggawa ng mabuti. Para kanino? Sa Diyos at sa ating kapwa. Because life is about loving God and loving others.
Serving God by serving others. Hallelujah. Ano sabi? Yan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong pang-una pa man. From the very start of life, yun na po pala ang programa at layunin ng Diyos. Ano sabi po? Titigan niyo pong talatang yan. Anong sabi dyan? Iyan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Kaya mahalaga po na ating pong nire-review ang nangyayari sa buhay nating ito. Salamat po sa presence ng marami. Hindi dahil siguro kayo nandito dahil may eleksyon mamaya. Bakit ba gano'n, no? Kahit sa distrito, dumadami ang bilang ng dumadalo pag kami eleksyon. Sana nga araw-araw, linggo-linggo, hiling para lahat tayo kakilala. Hindi po. Joking. Ako yung naniniwala, hindi po yun ang dahilan ko. Pangunahing dahilan ay ang Diyos. We are here because we want to worship God in spirit and in truth. Amen to that. Binigyan tayong lahat ng Diyos ng ating mga talents at kakayanan para sa atin at sa kapakinabangan din naman ng iba. Salamat po ang Diyos marunong magbigay ng mga kakayanan. Di po ba? Sino po dito ang walang katalent-talent, walang ka-gifts, walang katangian? Lahat po tayo may giftings. Meron po tayong tinatawag na shape. Ano ba yung shape? S-H-A-P-E. Shape stands for spiritual talents or giftings. H stands for heart. A stands for attitude. And then P stands for personalities. E stands for experiences. Lahat tayo may mga karanasan, may mga personalidad. Meron tayong ugali, meron tayong puso. Amen. Tingnan nyo, ang tatay na may puso sa pamilya, pamahalin niya yung pamilya niya. Pero marami po, walang shape. Inubog ng Diyos, hinugit ng Diyos, sa ayon sa kanyang layunin, pero nakalimutan kung paano siya inubog ng Diyos. Kapag umina tayo sa ating permanenteng tahanan, saan ba yung permanent place sa ating lugar na titirhan? Hello? Sa heaven, di ba? Ano sabi ng Panginoon? Huwag kayong magalumihanan sa tahanan na aking amay. Maraming mansyon. Yung pong King James Version, binago ng Tagalog version, ginawa silid. Mukhang pinaliit. Ano sabi? Sa tahanan na aking may maraming mansyon, ako nga'y paruron upang ibaganda ko yun ng matitiran. Kapag natapos na daw, paganda ng Diyos tayo na ating matitiran, siya'y muling paririto upang sa ganun, saan man tayo naroon, duman din naman daw tayo dumoon kung saan siya naroon. So yung purpose ng Diyos is for us to live with Him for eternity. Kaya mundo natin kinagagalang pansamantala ng lugar na ito na ating tinitirhan. Darating araw, iiwan natin ito. Amen po ba? Mang itong Bethel na ito, dadating po pananluluma po ito. Hindi na nga natin mapalitan yung daming bumbilya ng ilaw na yan. Hayaan nyo na yan dyan. Design na lang yan. Sino po? Baka meron po sa inyo gusto magpresenta. Pastor, ako magpapalit ng mga bumbilya dyan. Sige po, sabihin nyo lang po sa akin. Alas lahat yung pundido na. O nauna pang bumigay. Gusto nyo magkaroon ng ilaw yan, sabihin nyo lang sa akin, bahala po kayo magkakabit. Hindi ko kayo bibigyan hagdanan. Kasi wala pong hagdanan aabot dyan. Ba't ba natin nabanggit ito? Yung maganda noon, maganda pa rin ngayon. Yun ang katotohanan, pero hindi ko katotohanan kasi sinungalingan po yun. Ang maganda noon, pumapangit na ngayon. Ang bata noon, yan ang realidad sa mundo eh. Kaya ang Diyos mabuti siya, matalino siya. Babaguhin niya ang lahat eh. At may bagong langit at bagong lupa tayong tinatanaw. Amen. Kapag umuwi na tayo sa ating permanenteng tahanan sa langit, patuloy pa rin nating iibigin ng Diyos. Yun po ang katotohanan. So He wants us to practice loving Him now. Amen. Gayun din naman, patuloy nating mamahalin ng isa't isa. Tingnan nyo katabi nyo. Bagamat may mga pagkakataon po na meron po tayong mga disagreement, relationship na minsan na lumalabnaw, lumalabo, gayon pa man, i-practice na natin. May mga pagkakataon po na kailangan natin mag-adjust. Totoo lang. Patuloy tayong dapat lumalago sa ating spiritual na buhay, patuloy natin paglilingkuran ng Diyos. So He wants us to practice now. Nais ng Diyos na masaya natin ginagawa ang lahat ng mga ito.
Kaya yung ating pong verse, maliwanag pong binibigyan ng diin yan. That's what God wants us to do. Mahalaga na ating alamin, pagmasdan at unawain kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa ating pong buhay. At ano yung ginagawa niya sa ating buhay din naman, upang malaman natin kung ano ang maliwanag na layunin niya na dapat natin bigyan ng katuparan sa buhay natin ito. Ang hirap naman noong 62 years old na ako, tapos hindi pala ito pinagagawa ng Diyos sa buhay ko. Napagod lang ako. Nasayang lang ang panahon ko. Di po ba? Maraming tao nagmamadali sa kanilang paglalakbay na walang malinaw na direksyon kung saan sila pupunta. Totoo po yun. Marami tayong mga programa, pero ang tanong saan ang dulo nito? Kaya may mga pagkakataon, may mga tayong gustong gawin, hindi na natin natatapos. Sino to? Marami pong plinano noon, parang hanggang ngayon hindi pa rin natapos-tapos. Marami niyan. Punta lang kayo sa bahay, ang dami kong project doon na hindi ko natapos-tapos. Hindi ko matapos-tapos. May nire-repair akong vacuum cleaner hanggang ngayon. Vacuum lang, nilalang cleaner. Sira. May gusto ko nung repairin na plancha, nauna pong natapon na ng anak ko. Inaanap ko, ano si plancha na hanapin ko? Wala na. May anak akong mahilig maglinis ba ng bahay? Kaya kaingat po kayo dun sa mahilig maglinis ng bahay. Marami nakakalat yan, mawala yan. Nasa tapunan na. Marami tayong gustong mangyari na hindi nanggaganap. Bakit? Marahil hindi yun ang layunin ng Diyos sa buhay natin. There are such in a hurry, stretched with too much to do. Stressful ang buhay. Sino po ba dito hindi na-stress? Napapagod. Alam niyo, meron kong kilala napagod na wala naman siyang ginagawa. Marami niyan. Sa Caloocan Bethel, wala niyan. Nandan ko lang sa tawa. They did not realize until it was too late that they did not have to do so much. Napagod lang sila, nawalan pa ng kabuluhan ang lahat ng kailang pinagpapagalan. Bakit? Kasi hindi nila inalam kung anong layunin ng Diyos para sa kanilang buhay. Sino ho dito gusto niya maging makabuluhan yung buhay niya? Maging significant. Pag-uusapan natin mamaya yan. Hindi ninais ng Diyos ganito maganap sa ating mga buhay. He wants us to slow down for a while, pause for a while, and listen to our heart because the Lord convicts the hearts of men. Nasubukan niyo na po ba sa kapamadali, masyadong busy? Ngayon, mapansin ko, madaling araw na, traffic pa rin. 2:00 ng madaling araw, traffic. Wala bang gusto matulog dito? Abala ang marami. Totoo lang, abala tayo. Meron pong hindi na natutulog, kako-computer. Pero may panahon ka bang manalangin, may panahon ka bang magbasa ng Bible, may panahon ka bang makipag-ugnayan sa iyong mga mahal sa buhay, o wala na? At may panahon ka bang alamin ang kalooban ng Diyos gawin ang mga bagay nito sa buhay natin? That's why God wants to slow down for a while, listen for a while to our heart cry because the Lord convicts the hearts of men. He's speaking to our hearts and He sees what is in our heart. Sino po naniniwala ang Diyos nangungusap sa puso? At nakikita niya ang ating puso. Kaya napakahalaga na ating siyasatin ang ating mga puso. Are we delighted in knowing and doing the things that God wants us to do? Natutuwa pa rin ba tayong alamin at gawin yung pinagagawa ng Diyos sa ating buhay? Hindi ko po alam hanggang kailan po ako magpapasok sa Caloocan Bethel. For sure, iniisip ko po, Lord, hanggang kailan po ba? Pag nagsisenior ka na, parang naisip mo na yun, no? Pag tumatanda ho kayo, iba na naisip nyo. Hello, di ba? Hello, nandiyan po ba yung mga tumatanda? Parang alam, ako lang ito tumatanda. Ayun sumang-ayon sa akin. Iba na nasa isip natin, di ba? Minsan, iniingatan na natin. Napansin ko, kami mga pastor, pag nagkikita, pagkainan, ang pinag-uusapan namin, para kami lahat mga doktor. Pinag-uusapan namin yung mga dieting namin, yung foods na masagana sa protein, yung keto diet, yung dieting, yung less sugar, yun ang pinag-uusapan. Napansin ko, Lord, pag pumuntan man ako sa kumpulan ng mga young people, hindi ko nadidinig yun. Hindi nila lingwahe yun. Sa mga kabataan, hindi nila lingwahe yun. Sa mga senior citizen, lingwahe nila yun. Diba? Yung mga aerobics, exercise.
Yung mga ganong bagay. Healthy diet, take care of your body. Pero sa mga young people, you seldom heard those issues in their discussions. Di ba? Kaya lang, ang tanong pag-usapan natin sandali yung kalooban ng Diyos. Balik mo yung ating pinaka-main text. Colossians chapter 3, verse 17. Familiar tayong lahat dito, pero tingnan niyo, obserbahan natin, meron pong minsan ipinapabot ang Diyos natin, dapat seryoso natin ibinibigyan ng pansin ito. Whatever you do, sabi ng Bible, whatever you do, ano man ang inyong sasabihin o gagawin, gawin daw natin ito lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat. Lahat. Kaya nga't napakahalaga, we must be honest about ourselves. Ano ba nangyayari sa puso natin, sa laman ng ating kalooban? Ang sabi po ng Romans 12:3, be honest in your evaluations of yourselves. Sa Tagalog, sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan sa buhay. Ano ba talaga nangyayari sa aking buhay? Yung kalooban ba ng Diyos nangyayari? Nagaganap ba ito? O yung mga bagay na gusto kong mangyari? Hello? Alam niyo, sa loob ng tahanan, may kanya-kanya tayong pag-unawa at pananaw Lahat mayroong gustong gawin, lahat may mga plano sa buhay. Bakit ito ganun? Kasi lahat ay mayroong kanya-kanyang layunin. Lahat may kanya-kanyang isip, puso at kalooban. Pero ang mahalaga niyan, ano yung sentro ng nais ng Diyos na mangyari sa atin? Naisip ba natin yon? Nabibigyan ba natin ng pagpapahalaga yun sa buhay natin? Maging sa gawain ng Panginoon Are we thinking about what God wants us to be as a church? Or we just think about what we want it to happen sa buhay natin? Bakit may mga gawain na hati, iglesia na divide, samahang hindi nagkakaayos? Ano ba kalooban ng Diyos? Di ba God is a God of order? Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at kapayapaan at kapanatagan. So it's so important for us to understand this, na be honest about evaluating ourselves. Ang tanong ay ganito, meron pa ba nito? Ini-evaluate pa ba natin yung buhay natin? Hello? Sinusuri pa ba natin ang ating puso? Ano ba ang laman ng puso ko, Panginoon, sa araw na ito? Lord, tama ba ang kalooban? Tama ba ang iniisip ko? Tama ba ang puso ko? Yung nangyari po ba sa akin sa taong ito, Panginoon, yung layunin mo po ba, Lord? Ano ba yung kalooban mo sa buhay ko? The biblical concept of service or servanthood is founded in God's ultimate goal for every Christian mentioned in Romans chapter 8, verse 28-29. Pag-usapan natin, kasi sabi doon, balik mo ulit yung Colossians chapter 3, sabi doon, in everything you do, do it for the glory of God, in words or in deed. In other words, lahat ng ating galaw at pagkilos is in the form of service. Ano sabi roon? Patungkol po sa layunin ng Diyos. Layunin pala ng Diyos na paglingkuran natin siya at ang ating kapwa sapagkat yun ang nilayan ng pasimula pa lamang gumawa ng mabuti. Paano natin magagawa ang kabutihan? Pwede maging mabuti tayo sa sarili natin. Pero nilagay tayo ng Diyos sa isang lugar na kung saan hindi ka lang nag-iisa. Nilagay ka ng Diyos sa isang tahanan, may kasama ka, relasyon na meron kang dapat itaguyod, church na dapat mong pagkulan ng pagpaglilingkod para sa Diyos. Ano sabi po roon? Whatever you do, whether in words or deed, do it in the name of the Lord Jesus Christ. Giving thanks to God the Father through Him. May pagpupulit, magpapasalamat sa Diyos. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ibig sabihin, ano man ang ginagawa natin, ang highlight niyan, ang Panginoon, hindi tayo, hindi sarili natin. Sa mundong ito, marami nagtatampo. Pastor, bakit yung pangalan ko hindi nakalagay dyan? Ano ba yung puso natin? Para ba sa Diyos o para sa sarili natin? Panginoon, bakit hindi ako tinirahan? Pasensya ka na kasi mas gutom sa iyo yung kapatid So binigay na lang namin at least na marunong ka maunawa. Hindi nga ako marunong unawa, inaawing mo ng lahat Ibig po sabihin, ano ba yung nasa man ng puso natin? Baka naman mali. O tama ba? Isipin natin, unawain natin ang lahat na nagaganap sa buhay natin. Upang sa ganun, maintindihan natin na may layunin ng Diyos at kung minsan yung layunin nito na sa isang tabi natin at yung purpose na nagaganap sa buhay natin, yung atin lang gustong mangyari. Ano sabi ron? Romans chapter 8. Balikan natin Romans chapter 8. Yung susunod na slide, anak. The biblical concept of service, of servitude,
of servanthood is founded in God's ultimate goal for every Christian mentioned in Romans 8:28-29. Pag sinabing ultimate goal, ito yung pinaka-ganap na layunin ng Diyos na gusto niyang mangyari sa buhay natin. Ano yon? Basahin natin Romans 8:28. Ang sabi niya, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Alam daw natin ang lahat ng bagay, lakip-lakip na gumagawa. Saan? Si kabubuti nino ng mga nagmamahal sa Diyos. So ang Diyos gumagawa ng kabutihan para sa atin upang maganap ang alin ng bagay gusto niya mangyari. Ang sabi po sa verse 29-28, according to His purpose, who had been called according to His purpose, tinawag ayon sa kanyang layunin. Verse 29, for those who God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Sa Tagalog na lang po. Next slide. Excuse me. Ano sabi sa Tagalog? Verse 29, sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos. Base sa kanyang plano, may plano pala ng Diyos, may progress. Sabi mo sa katuwing kapatid, sister, brother, may plano pala si Lord sa buhay mo. Pero alam mo, may plano rin ako sa iyo. Pero sabi dyan, sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at sa mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. So, ibig sabihin, layunin po ng Diyos na tayong lahat ay makatulad ni Jesus. Layunin niya yun. Ang tanong ay ganito, inisip ba natin yun araw-araw? Lord, in my behavior, in my understanding, the way I act, the way I speak, the way I decide on issues, the way I deal with people, Lord, am I like you na? Christ-likeness is the ultimate goal of life in this world, of every believers of Christ. Ano sabi dyan? Sa gayon siya ang nagiging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Hallelujah. So I wish everybody would learn the truth about the scriptural, spiritual giftings, about two conditions of the heart. Tingnan niyo po. Binanggit ko kanina yung salitang shape. S-H-A-P-E. Ibig sabihin, acronyms yun ng spiritual talents. Yung talents ba natin for the glory of God? Halimbawa, magaling ako kumanta. Okay. Ewan ko pagka sa gawain, ikaw na mag-special number, ako na naman. Pero pagka may okasyon sa labas, o kaya birthday, nag-aagawan sa mic, ako na yan, 95 ka lang, ako 99 yan. Yung karaoke. Okay, karaoke. Pero hindi mo masama mga awit na gano'n. Hindi ko sinasabing kasalanan. Ang sinasabi ko lang, in everything we do, do it for the glory of God. Sino ba dapat ma-highlight? Hindi po tayo. Ang bottom line yan is to the glory and honor of God. Ano man talent meron tayo. Pangalawa yung puso. Ano yung laman ng puso natin? What is in our heart? Hindi lahat may kanya-kanyang kakayanan patungkol sa isang bagay. Kung paano hindi lahat naging pastor, hindi lahat naging evangelist, hindi lahat naging missionaries, hindi lahat ay leader. Okay, speaking of leadership, iba ang concept ng leadership sa Diyos, no? Leadership, servant leadership nga sa Bible ang sinasabi. Kung gusto mo maging leader, maging servant ka. Pag-usapan natin mamaya rin yan. Yung punto na yan. Ano po sinasabi ko? Yung heart, yung attitude. Attitude, ugali. Lahat tayo may kanya-kanyang ugali. Di po ba? May ugaling masayahin, may ugaling masisino. Sino dito masipag? Pakitaas ng kamay. Ay, itaas ang kamay nyo. Kasi marahil merong di sasangayon. Masipag. Ugali niya kasi yung masipag. May mga taong ugali masipag, hindi mo na kailangang utusan. May tao naman ugali niyang hindi masipag. Kaya uulitin mo pa, sisermonan mo na, kagagalitan mo para sumunod. Di po ba? Kasi hindi niya ugali yun eh. Tingnan niyo po. Sa gawain ng Panginoon, lahat niya mahalaga. Pangapat, yung personality. Lahat tayo may kanya-kanyang personalidad. Di po ba? At panghuli, yung experience. Lahat tayo may mga karanasan. May mga karanasan. Kaya napakahalaga yan. In choosing leadership, servant leadership, napakahalaga yung shape, yung spiritual giftings niya, yung heart niya, yung attitude niya, yung personality niya, at yung kanyang experiences. Hello. Amen. So, mahalaga po yun sa buhay natin.
sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kapag alam natin ang lahat ng ito, yung mga bagay na binigyan ko, tiyak na may evaluate natin ang mabuti kung nagaganap ba sa buhay natin ang layunin ng Diyos. Ayan. Are we trusting God out of our design and wholehearted accept the way God shaped us? Hindi lahat naging tatay na mabuti. Hindi lahat naging nanay na mabuti. Bakit? Kasi nakalimutan yung shape ng buhay at layunin ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos Ama ay reproduce sa atin ang image ni Jesus. At ang tanong, what is exactly that image? Ang sabi ron, balikan natin yung Romans 8. Balik mo anak yung Romans 8:28-29. Tingnan niyo po. Ang sabi diyan, sabi dito, alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama naman nagmamahal sa Kanya. Gumagawa daw ang Diyos para sa mabuti. Kanino? Sa mga nagmamahal. Unawain natin talatang ito. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So may purpose ang Diyos, gumagawa ang Diyos para yung layunin niya mangyari sa buhay natin. Okay? Hello? Nandiyan po ba tayo? Ang tanong, anong layunin mo sa buhay? Gusto kong maging doktor. Paglaki gusto kong maging engineer. Gusto kong maging pulis. Anong dahilan? Para makatulong sa kapwa. Sabi niya, gusto kong maging kapwa para may tulungan kayo. Ganun lang ba yun? Sabi rito, sapagkat sa mula pa'y alam na ng Diyos kung sino magiging Kanya at sa mga ito'y pinili niya upang makaging katulad ng Kanyang anak. So ang bottom line nito, may plano pala ang Diyos, gumagawa pala ang Diyos upang tayo makatulad ni Jesus. Ang tanong ay ganito, ano bang image ni Lord na dapat natin gayahin? Basahin natin ang talata ng Bible. Next slide. The Lord provided us with clues in His explanation of His purpose for coming. Nagbigay po ang Panginoon ng malinaw na pagsasalarawan. Ang layunin niya kung bakit siya pumarito. At ang sabi po ng Bible, ito ang sabi ni Jesus, Mark chapter 10. Titigan niyo yung talatang ito. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Anong lahinan kung bakit pumarito si Jesus? Malinaw, sinasabi po ng Panginoon sa Kanyang salita. Siya'y pumarito upang maglingkod at hindi upang paglingkuran at ihandog yung Kanyang buhay. Two things na makikita niyo po sa talatang ito. Anong sinabi po dyan? Two things. To serve and to give His life. To serve and to give His life. Sa mundong ito, punong-puno ng pagiging makasarili. Ang sabi nga ng Bible, in the last days, people will become selfish. Selfish. Ako po'y naniniwala itong eleksyon na walang talo. Kung meron hindi ka mamapili, hindi ka natalo. Okay. Kasi ilan lang pipiliin natin? Ilan po na gaganda na pagpasok sa hagdanan. Meron ako napansin uminto eh. Pinili na, ito pipiliin ko. Mukhang mabait ito. Ito, mukhang magaling ito. Marunong ito, matalino ito. Mukhang good ito. Well, ano na laman ng puso nila? Ang Diyos na nakakaalam. Pero nandyan yan, dahil niniwala tayo, may kakayanan sila. They pass the shape. Ika nga, they pass the shape. But on the other hand, hindi man sila mapili, hindi talo yun. Hello? Hindi ito eleksyon na may malungkot ng pag-amay na din. Pastor, nadaya ako. Basta sandali. Ano ba ito? Political election? No. Hindi po ito political election, ha? Maging malinaw tayo sa punto na yan. Ito po'y paglilingkod sa Panginoon. We just want to follow the provisions of five bylaws in regards to choosing the elected officials ng ating pong samahan. Struktura kasi natin ito eh. Yun po yung explain ko yung structure na yan kung bakit. Okay. So ito po yung napakahalaga. Ang mahalaga niyan, tinutumbok ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa, whether in the leadership or servanthood or service, yung bottom line nito, to be like Christ. Hello, to be like Christ. Kaya dito papasok yung kaisipan na isasantabi ko bala sarili ko. Bakit? Ano sabi? Balikan natin anak yung Mark chapter 10 verse 45. Ang larawan ni Kristo, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sapagkat ang anak ng tao, si Jesus ang tinutukoy dyan, ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alin ng kanyang buhay para sa katutubos ng marami.
Kung gusto mo magpastor, gusto mo maging missionary, gusto mo magpumasok sa gawain ng Panginoon, hindi leadership, hindi positional yan, kundi servanthood. Bakit? Kasi ang ating pong pinakalarawan na dapat kopyahin ay larawan ni Kristo. Ano sabi dyan? Ang Panginoon pumarito upang, ano sabi ron? Upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa kapwa. To serve and to serve others. Hello. Tingnan niyo yung katabi. Handa ka bang paglingkuran yan? O handa kang utusan yan? Okay. To serve others. God has called every believer of Christ to be in a ministry. Okay. Pag-usapan natin sandali ito. Ang paglilingkod sa Panginoon, pagbibigay ng buhay at paghahandog ng sarili, hindi lang ito sa mga pastor at mga leaders, no? Kundi sa bawat Christian. Bawat mananampalataya tinutukoy dito. Hello? Yung Romans 8:28, hindi lang po sa mga pastor yan, sa mga apostles, sa mga leaders ng church. Yan po yung indication of God's purpose for every believers of Christ. Lahat ng tumanggap kay Kristo, ito yung bottom line yan. Ano sabi rito? God has called every believers of Christ to be in a ministry. Ano bang ibig sabihin ng ministry? Kaya ang title, no, everything we do, in words or in deed, do it as in a ministry. Ano bang ministry? Ministry came from the Greek word diakoneo, meaning to serve. Maglingkod o diolo, yung dyan po ginango yung salitang dulos. Pag sinabing dulos, alipin, servant. Kaya pag pinag-usapan, board of deacons, ito po yung board of servant, board of alipin. Hello? Bagamat may positional leadership, pero servanthood ang context niyan. When we talk about ministry, gawain ng Panginoon, gawain paglilingkod do yan. Ano sabi rito? Maglingkod bilang alipin. Wow, mabigat po ang kondisyon na ibig sabihin ng ministry. When we enter into the ministry, ibig sabihin, you are entering into servanthood. Service yan, alipin. Hello, tingnan niyo po yung waiter. Ano bang dating niyan? Waiter. Bakit ba tinawag na waiter yun? Nag-wait sa order. Nag-wait sa order. At pagka matagal, kinagagalitan ng waiter din. Asa may order ko? Kanina pa ako nandito. Waiter. Yan. Sa New Testament, ang ministry ay pinapakita na ito'y paglilingkod sa Diyos at sa mga tao sa kalulatian ng dakilang pangalan ng Diyos. That's the bottom line of everything. When we talk about ministry, halimbawa, papasok sa ministry. Ano bang ministeryo mo? Ano bang paglilingkod meron ka? Ano bang paghuhugas ng pinggan? Paglalaba? Pastor, hindi naman ministry yun eh. Ang sabi ng Bible, in everything we do, in words or in deed, do it for the glory of God. Hello? Kaya ang paglilingkod, hindi lang wala akong paglilingkod sa Panginoon kasi wala akong posisyon. Wala ako sa board of deacons, wala ako sa board of trustees. Hindi. Ang paglilingkod, pag-usapang paglilingkod, any activities, menial o dakilang gawain yan, pag ginawa mo sa Panginoon, you are in the ministry. Because ministry means service, maglingkod. From the word diakolo or diakoneo, doulos, or doulos. Nagbigay si Jesus ng pattern o basihan for Christian ministry. Kung meron mang pong batayan o pattern na dapat nating kopyahin sa paglilingkod, si Jesus yun. Hello? Kaya inisip ko, Panginoon, ako po ba'y kamukha mo na? Mukhang hindi pa, Pastor. Kasi si Lord nagpapako sa krus. Ipapako ka rin sa krus. Hindi po ganun yun. Hindi po ganun yun. Hindi po ganun yun. Hallelujah. So two things. Balikan natin Mark chapter 10. Next slide. Obserbahan nito. Ano yung dalawang bagay na mapapansin niyo dyan? Sapagkat ang anak ng tayo parito upang paglingkuran, hindi upang paglingkod, hindi upang maglingkod at upang mag-alin ng kanyang buhay para sa katutubos ng marami. Two things. Dalawang bagay lang. Sinimplify nga ni Lord eh. Ano yung sabi niyan? To serve and to offer His life for the sake of many. Ibig sabihin, dito isasangtabi natin yung ating selfishness. Selfishness. At salamat sa Diyos, wala sa Caloocan ng Bethel ang selfish people. Hello? Ulit pa, hindi nadinig. Wala.
Wala sa Caloocan Bethel ang selfish people. Yan. Ibang dapat ako dun eh. Dapat ako na-elect eh. Wala niyan. Wala niyan. Hallelujah. Kasi lahat willing to serve. When may position man o wala. Amen po ba ron? Hallelujah. Next slide. Eto. Asa next slide? Merong explanation next slide. Ito na yon. Bakit ba tayo may eleksyon? Ito po yung ating local structures and form of government sa kabuuan ng Assemblies of God. Ito po, hinango ko lang sa statement ng Assemblies of God sa ating pong dakilang samahan. Ang Caloocan Bethel is an affiliated church of the Philippine General Council of the Assemblies of God. Tayo po'y kabilang sa isang distrito, ang tawag din Tagalog District Council of the Assemblies of God. Tayo po'y isa lang sa mga churches ng Assemblies of God who all over the world. Ang ating pong affiliation ay nasa General Council of the Assemblies of God, World Assemblies of God, at ang ating pong affiliation sa Pilipinas, Philippine General Council of the Assemblies of God, isa po tayo sa affiliated church. At ito po yung ating struktura. Ang ating pong pinaka-head si Jesus. Hello? In the Assemblies of God, Christ is recognized as the head of the church. Not the general superintendent, Pastor Ecalusa yun, not the district superintendent, as your servant, take that position for this term, hanggang next year na lang term ko. And then, gano'n naman talagang buhay. Whether palitan ni Lord, okay lang. O hindi man, praise the Lord pa rin. Pero mas maganda palitan na niya para makapagpahinga naman ng inyong lingkod. He is supreme. Wala pa po akong pahinga. Galing po ako ng Palawan, galing po ako ng Mindanao, galing po ako ng Mindoro, Quezon, at babalik ulit ng Mindoro. Tapos sa Baguio pa. Anyway, salamat sa Panginoon, may mga katuwang tayo na taga-Bethel. Hallelujah. He is supreme and His life is the pattern for all ministry and conduct of the church. Sino daw ang supreme leader natin? Si Jesus. Si Jesus. Amen po ba ron? Si Jesus. Head. And then elected leadership. Ano yung elected leader? The pastor is responsible for church, for much of the public ministry and operation of the local church. Elected kasi si pastor nyo. Kailan mo matatapos ang term ko? Next year? Ayun, so bye-bye. Sino papalit sa inyo? Hindi ko po alam. Ano kalooban ni Lord? Okay? Sabi rito, elected kasi. Election, by election tayo. Yun po ang provision ng batas ng Assemblies of God, by election. Pero may mga churches tayo na walang election, lalo na pagka pioneer church na yan, hindi na ina-elect namin. We never let them to be elected na. Hanggang sa kunin na lang sila ni Lord. Kasi sila nag-pioneer ng church na yun. Ito po, 70 years na po ang church natin. Oh. So hindi po ako nag-pioneer nito. Marami po naging pastor dito. At ako'y naging bahagi lang po ng Caloocan Bethel. And partly, mangyayaring history lang tayo. Darating panahon, we will become a history na rin sa buhay ng mga taga-Bethel. At gayon din kayo. Hallelujah. Amen. Para lang maintindihan natin itong bagay na ito. And then the church board, deacons, board of trustees, is elected to assist the pastor in spiritual matters and to help conduct the business operation of the church. Yun po ang layunin ng board. May makatuwang si pastor. Kung sino man ang pastor dito. Yun po ang pinaka-purpose ng board. Pero ang hirap naman, alam niya, the flip side of success ng gawain ay hindi lang po yung board at si pastor, yung bawat members. Napakahalaga po nito. Kasi congregational tayo. Ang Assemblies of God is a congregational church. So may say ang bawat members. Ibig sabihin yan. Okay, hindi po dito tayo, iba yung sistema natin. Then ito maganda. Nasa provision po ito ng Assemblies of God statement. The pastor is God's gift to the church. Wow. So I hope I am. While the church board is God's gift to the pastor. Statement po ng Assemblies of God yan. Okay? Yan po yung provision yan. Ibig sabihin po, yan po ang dahilan kung bakit tayo mag-elect ng ating pong panibagong set. Kung magbago man, biyaya ng Panginoon. Kung hindi man, edi God's glory pa rin sa kalooban pa rin ng Diyos. Kung ano mang kalooban, yun ang mangyari. So malinaw po ba kung ano yung pipiliin ninyo? Hindi lang ito, mabait ito sa akin. Hindi, dapat ang purpose niyan naayon sa kalooban ng Diyos. To serve. Kung mamimili lang kayo para maging boss, ay failure tayo. Pero kung mamimili tayo para mag-serve sa gawain ng Panginoon, yun pong pinaka-bottom line ng lahat ng ito. Amen po ba ron?
Hallelujah. So, malinaw daw. O, balik tayo sa mensahe. Siningit ko lang po yan kasi nga ministry-wise. Next slide, please. Okay. 2 things, to serve and to give His life. Yun ang purpose ni Jesus. To serve and to give His life. So, meron tayong mga desisyon gagawin sa buhay. Pag naglingkod pala ako sa Panginoon, am I willing to serve? Layunin ko bang maglingkod? Kung layunin mo maging CEO lang, ay mali. Kung layunin mo para maglingkod, mahalaga yun. Kung layunin po natin ay to give our life for the sake of others, mahalaga po yun. Pero kung layunin mo pang sarili lang, ay mag-isip kang mabuti. Kasi ang purpose ng Lord, makatulad niya. Tingnan nyo, iniwan nga ng Panginoon yung langit, karangyaan ng langit, para magkatuwang tao, at ialay kanyang buhay alang-alang sa atin. Ganun po ang purpose ng bawat isa sa atin. Hello. Ng bawat isa sa atin. Ng bawat isa. Tuloy natin. Hallelujah. Christians are to minister to others out of their devotion to Christ and their love for others. Whether the people are believers or unbelievers. Maglingkod daw kay mananampalataya at di mananampalataya ang paglilingkuran natin. Ang ating paglilingkod sa ating kapwa ay dapat walang pagtatangi o pagpili. Walang kinikilingan. Parang ano? Walang kinikilingan. Serbisyong totoo lang. Parang sa TV, Walang kinikilingan, walang kondisyon, walang hinahangad ang tumulong tulad ng paglilingkod ni Kristo. Ang ministry sa ating panahon, ang problema ay naging parang vocational ang kahulugan. Kung paano tinawag natin ang mga pastor bilang ministers o ministro sa isang ganap na paglilingkod o full-time service, bagamat ang mga pastor ay gumugugol ng oras sa paglilingkod, sila ay nagmi-ministry sa iba at tama lang na tawagin silang mga lingkod o mga ministers. Subalit hindi lamang ang mga pastor ang dapat na mag-involve sa ministry o sa paglingkod, kundi bawat mananampalataya must involve themselves into the ministry. Parang tumahimik na kayo. Kasi ang paglilingkod, dapat ito'y nasa puso ng bawat Kristiyano na tumanggap kay Kristo. Hallelujah. Maring hindi ka nagpipreach ng sermon, maring hindi ka nag-o-officiate ng wedding o ng funeral services, maring hindi ka naglilid ng church, but make no mistakes about it. If you are a follower of Jesus, you are a minister because you are a servant of Christ. Amen. Tinawag tayo ng Diyos na maging bivocational servants. Ito po. Ngayon lang natin siguro marahil ito. Bivocational servants. Kasi noon, iba yung konsepto. Pag sinabing maglingkod, talagang iiwan mo lahat. But ba't ngayon ba iwan? Iwan mo rin lahat. Kaya lang ito po yung pananaw. Bifocal. Ang pananaw ko kasi pagkapapasok sa ministry, ito yung mga pastor lang ito, mga deacons, mga evangelists, at mga missionaries. Yung local members, wala yan sa ministry. Mali po yun. Pag sinabing bifocal, bivocational, ito po yun. Bigyan i-explain ko po sandali. Yung context po ng paglilingkod sa Panginoon. Next slide, Nap. Yan. Next slide. Tinawag tayo ng Diyos na maging bivocational servants. Maaring ngayon nilang narinig ang bagay na ito in the area of ministry. Ano bang ibig sabihin nito? Explain ko po sa inyo bivocational servants. Okay. Isipin muna natin sandali ang isang salitang bifocal. Alam mo yung bifocal? Ito pong salamin ko ay bifocal. Ibig sabihin, dalawa ang lens niyan. Merong lens na nakita ko yung malayo at meron po na lens na nakita ko yung malinaw. May reading lens yan. Ang tawag dito ay bifocal. Okay. I can view things clearly doon sa malayo at I can view things clearly doon sa malapit. Ang tawag doon, bifocal. Pag sinabing bivocational, ito po yun. Yung pwede kang maglingkod sa Panginoon, saan ka man nandoon. Hindi nangangahulugan, kailangan mo ng pulpito para maging mangangaral ka.
kailangan mo ng posisyon para masinabing leader ka o kaya ikaw ay lingkod ng Panginoon. Pag sinabi by vocational minister or ministry, ang ibig sabihin niyan, ito po. Kung kayo po ay janitor, in everything you do it for the glory of God, then you are in the ministry. Hello? Kung kayo teacher, wala kayo sa church. Pastor, wala akong ministry sa church. No. Ang ministry mo, hindi lang sa church. Kasi ang pagiging Kristiyano natin, hindi lang natatapos pag umuwi na tayo. Natatapos ba ang pagiging Kristiyano natin pag umuwi na tayo? Hindi. Sa totoo lang, ilang oras lang tayo sa loob ng church. Pagkalinggo. Hello? Ilang oras lang. Saan tayo madalas naroon? Sa lugar na ating kinalalagyan. Sa bahay, sa opisina, sa trabaho. Sino madalas natin kasama? Hindi naman mga Kristiyano. Madalas niyo ba akong kasama? Hindi. Sino madalas yung kasama? Pwede kayong mag-ministry sa kanila. Kasi minister ka ni Jesus. Minister ka ni Jesus. Ikaw, tour teacher. Okay? Nagtuturo ka, in everything you do it for the glory of God. Ikaw ay magsasaka. Do it for the glory of God. Ikaw ay empleyado sa opisina. Laging harap mong IT ka. Ano ba IT? Eto. Do it for the glory of God. Di ba? Taxi driver ka. Do it for the glory of God. Ministry mo yun eh. In that sense, malinaw po sa atin, pag sinabing ministry, hindi lang po church ang tinutukoy, hindi lang po gawain patungkol sa gawain sa loob ng iglesia. Pinag-uusapan natin, kundi ito po in everything we do, in words or in deed, as we do it for the glory of God, you are ministering to God. Amen po ba ron? Nagkakaintindihan po tayo. Yun po yung tinatawag na bi-vocational ministry. Hindi mo kailangan mag-resign. Hindi mo kailangan iwan, kundi doon ka maging effective witness for the Lord. Amen. Maliban na lang talagang kalooban ng Diyos na mag-full-time ka sa ministry katulad ng pagpapastor o pag-ibanghelyo o paggawain po tungkol sa iglesia. Maliban na lang may tawag ko ng Panginoon ganun eh, particular message, particular calling si Lord tungkol sa bagay na yun. Ipinapaalala sa atin ang salita ng Diyos, no? Kaugnay ng ating ministry, when we follow Jesus, we do everything for two reasons. Not one, to help others and to honor God. Dalawang dahilan. To help God, to serve God, and to serve others. Sino dito tatay? Pakitaas ng kamay. Tatay. To serve God and to serve our family. To love God and to love our family. That's the bottom line. Nanay. To love God and to love our family. Hallelujah. Ipinapaalala sa atin ng Diyos ng kanyang salita na anuman ang ating gagawin ay maring isang ministry at blessing kung ito ay magbibigay ng karangalan at kalulatian sa kanyang pangalan at makakatulong sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Ministry yun. Ano man ating ginagawa, gawin natin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang paglalaba, ministry ba? Yes, ministry yun. In everything you do it for the glory of God. Sino dito labandera? Huwag niyo maliitin yan. Kasi kung wala maglalaba, lahat tayo madungis. Ang pagigib ng tubig, meron pa ba niyan? Meron pa ho. Ang pagluluto, ayan, magaling, marami niyan sa Caloocan Bethel. Pero bakit napakaalat mo kapag magluto kayo? Bawasan niyo naman asin. Sa totoo lang, o baka naman ang panlasa ko, Pastor, hindi naman maalat eh. Para sa akin maalat po eh. Nagreklamo na si Pastor. Hindi ako nagreklamo, sinasabi ko lang yung totoo. Pag-aalaga ng bata, mga lolo, lola, yan ang apostolic ministry. Apostolic ministry. Paglilinis ng bahay. Alam nyo, mga kabataan, pakinggan nyo ako, sasabihin ko ha. Marami siya masipag sa church, pero tamad sa bahay.
Ulitin yung sinabi ko. Kasi meron yan sa Caloocan Bethel. Masipag sa church, tamad sa bahay. At sasangkalang pa, Pastor, may ministry ako sa church eh. Bakit yung bahay? Dapat isipin yung ministry nyo rin sa Panginoon. Anong sabi? In everything you do, in words or in deed, do it for the glory of God. Sa church lang ba dapat bigyan ng pansin yun? Hindi. At salamat, wala niyan. Wala na sa ibang church. Alam niyo, nalulungkot ako pagka pupunta ako sa isang gawain, sa isang church, sa CR, eto, hindi ko nababanggit ko anong pangalan ng church na, nakalagay doon yung mga paskil na ganito. Buhusan mo naman, mahiyaya ka sa sarili mo. Sa church, CR ng church, nakalagay yun. Buhusan mo naman, mahiyaya ka sa sarili mo. Alam mo ba, nakikita ka ng Diyos. Kinumbik pa. Tapos sa lababo, nakalagay doon. Ang hugasan mo ang pinagkainan mo. Huwag mo lang basta ilatag dito. Mahiyaya ka naman. Sabi ko sa church, di dapat inakalagay ito sa church eh. Bakit? Kasi sa church, nagmamahal sa Diyos. Lahat ng ginagawa niya, kalwalatian ng Panginoon, maging sa pagluluto, maging sa paghugas ng pinggan, maging sa paglalaba, paglilinis ng bahay, ministry yan. Yes, it is a ministry. But why? Because in everything we do it for the glory of God. Hallelujah. Nako, malilinis na bahay natin. At iba pang maaaring maging gawaing ministries. As long as our underlying reason and motivation is right, ang sabi ng Bible, ano man ang ating gawin, ay nagiging ministry. Basta ang underlying reason, no, is to love God and love people, ano man ating gagawin, is a ministry to the Lord. Amen. Kaya nga, ang menial task, malilit na bagay, ay nagiging meaningful task when we do them all out of love to God. Pag sinabing menial, tagapunas ka lang ng mesa o ng silya. Alam niyo po ba, bakit malinis yan? May nagpupunas niyan, Sabado pa lang may naglilinis niyan. Amen. Naglilinis niyan. At alam niyo, yung mga electric pa natin marumi, baka mayroon pong makonvict sa inyo. Di ba? Makonvict sa inyo na medyo man linisin yan. Di ba? Ito pa yun. Pagkagamit nyo, iligpit nyo naman. Salamat, wala na sa Bethel. Sana. Wala na sa Bethel. Menial work eh. Pag-usapan ng paglilingkod sa Panginoon, dapat meron tayong responsibility in that sense. Amen. Kung ganito natin tinatanong ating ministry life, lahat ng bagay na ating ginagawa ay nagiging makabuluhan. As I wind up, matatapos na po sa aming mensahe. Kapag ganito natin ginagawa, ang ating, tinatanaw pala ang ating ministry life, ay nagiging makabuluhan ang ating paglilingkod sa Panginoon. Lahat ng ating ginagawa naging meaningful, significant. Alam nyo, our life is a significant creation ng Diyos. Hindi ka nilikha ng Diyos ng baliwala lang. Huwag natin maliitin ang bawat isa, no? Alam nyo, sino dito may ibang napag-aralan, pinapaskil pa. Hindi ko masama ito sasabihin ko, no? Huwag kayo masasaktan. Hindi mo masamang ipaskil niyo yung mga diploma niyo at mga karangalan niyo sa nakikita ng marami. Uy, doktor pala ito. Uy, ang dami pala niyang seminar na daluhan. Ang dami pala niyang alam. Tapos yung isa, ang alam lang niya magtanim lang ng halaman. Kapatid, huwag natin maliitin ano mang kakayanan meron tayo. At huwag natin pagmalaki ano mang natabot natin. Kasi lahat ng yan may dahilan. Kung ang bottom line of everything we do and everything we achieve is God, may kabuluhan yun, nagiging significant. Pero kapag hindi ang Diyos, sayang lang. Sayang lang talaga. Sayang lang. Marami pong kilala na minamaliit niya yung kanyang kapwa dahil sa marunong siya. Kaya lang problema, yung attitude niya, pangit. Anong significant niya? Wala. Marunong lang siya, magaling lang siya. Pero ugali niya bagsak. Significant ba siya? Hindi. Hindi. Selfish siya. Kaya wala siyang kaibigan. Iilan lang. Samantalang ito, mababang loob, mababang pinag-aralan, pero ang daming kaibigan. Bakit? Kasi tama yung heart niya. Tama yung heart niya. Ibig sabihin po, more than anything, ay maging significant po ang buhay natin. Our life is significant. Some people seem to spend their whole life
dissatisfied in search of significance. But God has given us gift and talents. Given us gift and talents. Ako pag may nakikita akong nagpipainting, I appreciate them. Kasi nagpipaint din po ako. Kaya lang, hindi katulad ng ilang magagaling. Panginoon, salamat. Oh. May nagbigay sa amin ng painting kay Mama. May binili kami sa Japan, surplus. Parang previous painting. Nakausli yung ilong. Sabi ko, itatama ko to. Sabi ko, sandali, bakit? Appreciate na lang natin. Maganda yung painting niya. Yun ang gawa niya eh. Pero bakit pinirmahan niya yung pinta niya? Ibig sabihin, proud siya sa ginawa niya. Kung ginawa niya ito mula sa kanyang puso, di naging significant yung painting niya. Hindi man ma-appreciate ng tao nakakita nito, pero na-appreciate ito ng Diyos, mas mahalaga. Nakuha niyo po? Minsan kasi we judge people from the outcome of their achievement eh. But not knowing the bottom of the heart ng bawat isa, yung reason and motivation kung bakit niya ginawa yung bagay na yun. Hindi man significant sa tao, pero significant sa Diyos, mahalaga sa Diyos eh. Kasi God is the owner of everything. And darating araw, hindi tayo harap sa Diyos, sa sino man, harap tayo sa Diyos upang magbigay sulit sa anumang bagay natin ginagawa. Darating araw, ako'y magsusulit sa Diyos bilang pastor na Caloocan Bethel. For sure. Darating araw, magsusulit ako sa Diyos bilang tatay na aking pamilya, na aking mga anak. For sure. Bilang asawa ni Sister Nene, for sure. Bilang matandang kapatid sa aking mga kapatid, for sure. At bilang isang lingkod ng distrito, for sure. Harap ako sa Diyos. Magsusulit ako sa Kanya eh. Ang tanong, naging makabuluhan ba ang buhay ko sa Kanya at sa aking kapwa? Mahalagang lagi nasa isip natin ang bagay na ito. Hindi lang yung sarili natin, kapakanan. Ang sabi rito, alam mo ba na ang ating kahalagahan na nakasalalay sa ating paglilingkod? As I wind up. Ang significance ng buhay mo nakasalalay sa iyong paglilingkod. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang itinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Ano mang regalo, ano mang kakayanan meron ako. Kung ito'y pang sarili lang, walang saysay pala ito. Kasi ang layunin ng Diyos, mo, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, God is a giver of gift. We do not own our talents. Hindi tayong may ari ng talento at kakayanan natin. Sa totoo lang, lahat tayo dumating sa mundong ito, wala tayong dala. Sino dito may laman ng bulsa niya? Alam niyo, may ari niyan, hindi kayo. Ang Diyos pa rin. Mula sa pagpapagal, we earn some amount of money because of our wisdom, because of our knowledge, because of our expertise. But who gives the gifts for you to be an expert in the area of endeavor you're in? It is God. Because God owns everything that we possess. God owns our family, not us. God owns the people around us, not us. God owns our abilities, our knowledge and understanding of things that we learn in this world, not us. Hindi po tayo may-ari. Ang Diyos ang may-ari. Pinagkatiwala lang ng Diyos sa atin yan. May bagong kasasakyan, you are not the owner of it. God is. Pinagkatiwala lang ng Diyos sa buhay mo yun. Talents, giftings, ito po'y kaloob ng Diyos. Huwag natin maliitin ang mga bagay na yan. Ang mahalaga niyan, ang sabi po ng Bible, pakireflect mo ulit anak, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Yun ang bottom line. Ibig sabihin, walang silbi ang buhay natin kung sarili natin inisip natin. Amen? Bigyan ko ng pansin. Halimbawa, upang maranasan natin ang ating kahalagahan, kailangan nating maglingkod na kasama ang iba. Wala tayong halaga kung tayo nag-iisa lang sa gawain at ang sarili lang natin ang ating iniisip. Halimbawa, ang teacher, mga teacher, pakitaas ang kamay. Wala. Be proud of that. Alam niyo, nagiging mahalaga ang buhay ninyo kapag may tinuturuan kayo at ang tinuturuan niya natututo sa pagtuturo ninyo.
Hindi dahil sa kayo ay well-educated, meron kayong diploma, nakapasa kayo ng board. Hindi ho yun. Marami nakapasa ng board pero sinusumpa ng estudyante. Bakit? Hindi naging mabuting guro. Marami ganun eh. Marami matatalino pero hindi naging significant yung buhay. Ano ibig sabihin? Example. Next slide. Yan. Real life significance comes from service. It comes when we start thinking about other people more than ourselves and we give our life away. Doon nagiging makabuluhan yung buhay. Halimbawa, ang nanay, maraming nanay eh. Nagiging mahalaga ang buhay ng nanay kapag yung kanyang pagiging nanay nabibigyan niya ng pansin at katuparan. Di po ba? Pag naalagaan niya mga anak niya, inaalam kung saan yung mga anak niya. Kasi hindi naman nawawala yung relasyon ng magulang, di ba? Ng nanay sa kanyang mga anak. Inuunawa ang kalagayan ng mga anak niya at naging patuloy siya naging nanay sa kanila. Doon nagiging mahalaga ang buhay ng nanay. Hello? Ganon din si tatay. Ang sabi, hindi tayo pwedeng maging selfish at significant at the same time. Hindi pwedeng maging makabulan yung buhay mo, sarili mo iniisip natin. Ang sabi ng Bible, 1 Peter 4:10, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa kakapakinabang ng lahat. Next slide. This is an example. Ba't nawala yung aking example dyan? Balik mo dun sa, anyway, iba yung nabigay ko. Ito na lang po. Ang teacher becomes significant kung magtuturo siya sa harap ng mga student niya. Kung wala siyang tinuturuan, nawawala ng halaga ang pagiging teacher niya. Tama ba yon? Ang jeepney driver o taxi driver naging significant kung magdadrive siya at isasakay niya ang pasahero niya at dadali sa tamang lugar. Saan siya dapat ibaba? Kasi kung hindi, driver ka lang na may lisensya. Ang pastor ay naging significant kung mag-aalaga at gagabayan niya ang mga tupang pinagkakatiwala sa kanya. Nawawala ng pagiging significant niya kung wala siyang pinagpapasturan. Ang isang mangaral ay nagiging significant kung nangangaral siya at mayroong nakikinig sa kanya. Di po ba? Nawawala ang significant niya kung hindi siya nangangaral at wala nakikinig sa kanya. Ganon din ang magulang, magulang din ang empleyado. Ang empleyado na wala ng significance kung hindi mo sinusunod ang boss mo. Tinutungayo mo sila. Nawawala ang ating kahalagaan pagka hindi ka naglilingkod sa iyong kapwa. Posisyon lang meron ka, pero ang kahalagahan mo nabubura. Take note of that. In everything we do it for the glory of God. And last slides. Yan. Next. Ang sabi ni Ecclesiastes 4:9-12, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas maraming bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. So in that sense, wala pong puwang sa paglilingkod ang pagiging makasarili. Yung sarili lang iniisip, kapakanan lang sarili niya ang inuunawa. God is calling us to serve God and to serve others. God is calling us into the ministry. Hindi lang po mga pastor at hindi lang yung ating ibobotong board of trustees o board of deacons, kundi tayong lahat tinatawag ng Diyos sa paglilingkod. At sa paglilingkod na kailangan natin ang tulong ng kapwa natin. Kailangan natin tulungan sila. Are you willing to serve God and to enter into the ministry? Gusto niyo ba maging significant yung buhay natin? Maging makabuluhan ang buhay natin ito? Maglingkod ka sa Diyos at paglingkuran mong kapwa mo. Amen. Hindi ho ganun kadali. Kasi kung minsan, paano naman tayo? Hindi ganun kadali. But by God's grace, love, and mercy, we can do that. Looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Kasi ang Panginoon, nagbigay siya ng halimbawa na dapat natin tularan. Amen. Ang tanong ay ganito, anong laman ng puso natin? Sarili lang ba natin o yung kapakanan din ng iba? Ang kapakanan ng kabuuan ay mahalaga. Amen. So as I wind up with this message,
Ang ating ministry or service simply means doing good to other people. Because serve God is by serving others. Ang significance natin hindi nakasalalay sa status o dahil sa koronang nakapatong sa ating ulo o sa tatak ng sikat na brand ng ating t-shirt o sticker at plaka ng ating sasakyan o sa dami ng ating titulo at diploma na nakasabit sa wall ng ating bahay. Ang ating kahalagaan ay hindi nakasalalay sa laki ng ating sweldo o sa dama ng ating naging karelasyon at isang maling kaisipan na turing na itong wala pang naging karelasyon ay ang mga walang kakwenta-kwentang tao sa mundong ito. No. Life's real significance comes from serving others. Loving God and loving people. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Smile. Jesus smiles with us. Alam niyo po ba, nilikha ka ng Diyos at meron kang kakayanan na ibinigay ng Panginoon sa buhay mo. You're gifted people, full of talents. At sa bagay na yan, ang tanong ginamit mo ba ito? Kaluwalhatian ng Diyos at sa aking kapwa. Amen. Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon. Manalangin, magpasalamat. At kung alam mong nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng mensaheng ito, at nais mong italagang iyong sarili sa Panginoon, na Lord, nais ko pong i-recommit ang buhay ko na paglingkuran ka ng tapat at totoo. O kung may nagkulang, Panginoon, sa aking paglilingkod, patawarin mo ko. At tulungan mo ako, Panginoon, maging significant ang natitirang araw at buhay ko sa mundong ito. Ano mang larangan ng paglilingkod, Panginoon, tinawag mo kami, Lord God, upang maging makabuluhan. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, magkaroon ng katuparan ang bagay nito sa aming pong mga personal na buhay. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Meron po ba dito na kailangan ng prayer? Just come to this altar. Pagpipray ko po kayo sa biyaya po ng Panginoon. I want to serve everyone who needs to be prayed for. Yes, Lord. Sige lang po. Meron ka ba problema pang pamilya? Pang sports pa? Ano man yan. And those people are willing to pray for these people. Just come. Sige po. Kung kayo po inudyo ka ng pangipanalangin po yung mga kapwa ninyo, edi gawin po natin sa biyaya po ng Panginoon. Hiniling ko rin po yung kapwa ko ministers na nandito. Kapwa ko pastor, mga gagawa ng Panginoon. Let's serve God by serving these people. Praying for them. Letting the wonder of God's work be upon them. Sige po, meron po ba dito na kailangan ng prayer? Just come, lapit po kayo. Gusto niyo pong may problema kayo bilang tatay, nanay, anak. At gusto niyo ng pagbabago ng Panginoon, just come and we will pray. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, salamat sa mga katuwang kong kamanggagawa. Nakapiling ko po ngayon upang sama-sama nating iabot sa Panginoon ang kalagayan ng bawat isa. Lord God, salamat po. Ipinaunawa mo sa amin ang kahalagahan ng paglilingkod sa iyo at ano ang ibig sabihin nito. Panginoon, salamat po. Tulungan mo kami ng layunin ng buhay po namin ay maging patuloy na maging malinaw sa puso ng bawat isa. Tinawag mo kami ayon sa iyong layunin na mahalin ka at mahalin ang aming kapwa. Paglingkuran ka sa pamagitan ng paglilingkod namin sa aming kapwa, O Diyos. Lord, ito po ba'y nangyayari sa buhay namin? Ito po ba ang hangarin po ng bawat isa? Kung kami po ay nagkulang, Panginoon, sa bagay na ito, Lord, patawarin mo kami. Humingi po kami patawad, Panginoon, sa aming pong pagkukulang. Kung may mga pagkakataon na sayang po ang aming pong paglilingkod sapagkat inisip lang namin aming sarili, Lord, forgive us, O God. Patawarin mo kami. Lord, linisin mo ang aming puso. Maging tama po ito lagi sa iyong harapan, O Diyos. Lumalapit kami sa iyo, Ama. Alam mo po ang mga nagaganapan ng buhay namin. Alam mo po ang naging pagkukulang namin, O Diyos. Alam mo po, Panginoon, ang bawat
kaganapan, Panginoon, sa bawat sandali na dinadagdag mo sa buhay namin ito, Panginoon. Mula pa noon hanggang ngayon. Lord, kung kami po ay naging makasarili, patawarin mo kami. Kung hindi po namin napaglingkuran ng aming kapwa, tulad ng paglilingkod na nais mong mangyari sa buhay namin, Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo rin kami, Lord God, kung hindi ka namin naisip, madala sa buhay namin, at hindi ka namin napahalagaan. Lord, forgive us. Forgive us, Lord God, for not making you our top priority ng buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami po'y bigo, nabigyan ng katuparan, in words or in deed, na amin pong laging iluluwalhati ka. Kung kami po'y nakagawa ng mali, patawarin mo kami. Kung kami po'y nakapag-isip ng hindi tama, patawarin mo kami. Kung kami po'y nakapagpasya, Panginoon, ng lihis sa iyong katwiran, kalooban, patawarin mo kami. At Lord, kung hindi po namin naisip ang kapakanan ng iba at higit namin inisip ang aming sariling kapakanan lamang, patawarin mo kami, Panginoon. Lord God, tulungan mo kami makatulad mo, Panginoong Yesus. Sa anumang larangan ng paglilingkod sa buhay namin sa mundong ito, Panginoon, tulungan mo kami. Itama mo ang aming mga puso, laman aming kalooban, kaisipan, Lord. We ask, change our heart, change our mind. In the name of Jesus, Lord. At gayon din, Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang pangailangan, kalagayan ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, paglingkuran namin ng bawat isa, Panginoon. Ano man ang kahilingan nila, ipanalangin namin sila sa iyong harapan, O Diyos. Itinataas po namin sila, O Diyos, sa iyo, O God, in Jesus' name. Lord, nakikipasan po kami sa problema nila, Ama. O Diyos, aliwin mo po ang bawat isa. Batin mo po, Panginoon, ang kailang kalagayan. Bilang nanay, bilang tatay. Bilang anak, Panginoon. O bilang lingkod mo po, Panginoon. O bilang isang manggagawa, Panginoon, O Diyos. And I pray, Father God, let your blessings fall upon them. Ang mga may karamdaman, O Diyos, pagalingin mo po. Lord, ang may mga kalungkutan, pawiin mong lungkot. In Jesus' name. Hallelujah. Ang mga nanghihina, palakasin mo po, Panginoon. Lord, let your healing power, O God, O God. Oh, in Jesus' name. Madama nila, Panginoon, ang yakap ng iyong pag-ibig. Yakap ng iyong kalinga. Yakap ng iyong pagpapagaling, Panginoon. Yakap ng iyong kalakasan, O Diyos. Yakap ng tagumpay. In the name of Jesus. Itinatas po namin, Panginoon, ang bigating dala-dala, Panginoon, ng iyong mga anak sa mga oras na ito, O Diyos. God, God. Nakikipasan po kami sa kanilang kalagayan sa pangalan ni Jesus, Lord. Aliwin mo sila. Ipuin mo ng papalang kamay, O Diyos. In the name of Jesus, I pray, Lord God, for your mighty touch upon my sister, upon my brother. Lord God, hallelujah. Hallelujah, Panginoon, abutin mo po, Ama. Alam mo po, Panginoon, bigatin nilang dala-dala, O Diyos, God. Nakikipasan kami, Panginoon. Nakikiiyak kami sa kanilang kalagayan, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, milos ka, O Diyos. Ang kapangyarihan mo at galaw, Panginoon, kumilos sa kanyang buhay. Ipakita mo, O Diyos, na ikay makapangyarihang Diyos at walang imposible sa iyo. In the name of God, in the name of Jesus, Lord, I pray. Let your mighty touch, O God, all upon them in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord God, salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sige po, patuloy po tayo makipag-ugnay sa Panginoon. Kapatid, hindi ka nag-iisa. May kasama ka sa iyong pasaning dinadala. Salamat, nariyan ang Panginoon. Lord, itinataas namin sila sa iyo. Ama, 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 Ama. Abutin mo po ang kalagayan ng bawat isa, O Diyos. In the name of Jesus, Lord, unload the burdens. Unload the burdens, oh God, oh God, oh God, oh God. Resolve every issue, oh God. Heal them, Lord, in the name of Jesus. Give them power. Give them strength. Give them, Lord God, the energy they deserve, oh Lord. Hallelujah. May your loving touch be upon them in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Lord, I pray. Aliwin mo po, Panginoon, ang kalagayan ng bawat isa, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, I pray, O God, comfort, loving touch, and care. Jesus, hallelujah. Praise God, praise God.
Lord Jesus. Oh, hallelujah. God, I pray. Strength, provisions that comes from you. Answer their needs, O God. Uphold them, Lord, in Jesus' name. Kalakasan kay nanay mo, O Diyos. Manibagong biyaya, Panginoon, tagumpay. Jesus' name. Lord, I pray, Father God. Hallelujah. The loving, healing power. Lord, I pray provisions, guidance, loving touch me upon him in Jesus' name. Comfort and joy, O God. Lord, I pray for your touch, O God. Lord, I pray in Jesus' name. O God, Jesus, Lord, hallelujah. I pray, O God, in Jesus' name. Amen. Salamat. Loving touch, oh God, your comfort, your spirit, oh Lord, embrace him, oh God, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Lord, nagkipasan po ko sa kanyang pasang pinapasan ko. Tuloy mo siya, in Jesus' name, I pray. Oh God, hallelujah. I pray, Lord, in Jesus' name. Lord, I pray, Lord God, Lord, dalay ko pong kalinga, pagabot mo po sa kalagayan sa kanila. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Hallelujah. Ama, salamat po sa mga regalo mo namin natanggap. Salamat po sa lahat ng mga kakayanan. Kung meron man kaming tagumpay na narating, Lord, ikaw pa rin ang aming pong niluluwalhati. Lord, tulungan mo kami maging makabuluhan ang lahat ng bagay na aming ginagawa para sa iyong kalakilaan at kalwalatian po lamang, O Diyos. Lord, I pray to bless our homes. Make our lives, O God, significance within our homes, O God. Maging makabuluhan po ang aming presensya sa loob mismo ng aming tahanan. Napakahalaga nito sa iyong harapan, Lord. Darating araw, O Diyos, babalik ang muli at ang aming dalangin, huwag mo pong kalimutan ang aming pong pamilya, tahanan, kinabibilangan. Panginoon, maging makabuluhan po ang aming presence sa kanila. Gamitin mo po kami bilang daloy na yung pagpapala ng himala, O Lord, at ng iyong salita. Gamitin mo rin ang buhay namin, Panginoon, upang maakay po namin marami pang tao sa iyong harapan, O Diyos. At maging makabuluhan po ang bawat sandali na sila ay aming kasama at makita nila po, nagliliwanag kami. Aming pong impluensya na maging makadiyos at banal, Panginoon. At mailapit po namin ang kaluluwang ito sa iyong harapan
upang makilala ka nila at matanggap ka nila bilang Diyos at tagapagligtas sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, sa iyong pong kalulatin, kadakilaan, papuri at pagsambay, binabalik po namin sa iyong lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, and Amen, and Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Alam niyo po, sabi ng Bible, tayo nagpaplano pero ang Diyos na nagpapatupad ng lahat ng ito. Hilingin natin sa Panginoon na siyang dumirekta sa atin. Sa totoo lang, lahat yun pwedeng isama na natin lahat. Kaya lang, walang tawag doon, walang makabig, Tagalog, walang tulak kabigin. Gayunpaman, sa biyaya pa rin ng Panginoon, let God's direction rule over us. Salamat sa Diyos. Tayo pong manalangin. Hallelujah. Ama, bagamat Panginoon, meron na kaming naiisip na piliin, pero di po ba mas mainam, ikaw po ang dumirekta sa amin, sa aming pong pagpili? Kasi ito po iyong gawain, hindi po namin ito gawain. Kami po instrumento lamang upang gawain mo yung matupad, Lord, dito sa lupa. Kami po yung mga servant mo, Lord, and we are willing to follow your instruction and directions. Salamat po, Panginoon, sa mga katayuan at katangian ng mga taong ito na napabilang po dun sa mga pagpipilian, Panginoon. Lord, ikaw po ang naging tapat nilang Diyos at tagapagligtas. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa kailang willingness to, Lord, to be a part ng prosesong ito. Ako po'y naniniwala, Panginoon, ikaw po magbibigay ng comfort sa bawat isa, tagumpay sa sino man, O Lord, at kalakasan, Panginoon, upang magampanan ang mga tungkulin, Panginoon, na iniatang mo po, Panginoon, sa sino man mapipili. At doon po sa mga hindi po mapipili, Panginoon, salamat pa rin, Panginoon, sapagkat na kailang paglilingkod, hindi po matatapos, Panginoon, dahil hindi sila napili, kundi patuloy silang maglilingkod, Panginoon, may kagalakan sa iyo, sapagkat ito po'y proseso lamang, Panginoon, pero higit sa lahat, Lord, kami pong lahat ay lingkod mo po, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Bigyan mo kami ng wisdom and understanding and direction ng Holy Spirit, namin pong mapili ang tama at nararapat ayon po sa iyong katwiran at kalooban. Salamat po, Panginoon. Minsan pa, Lord, iniling po namin yung basbas, patnubay at gabay, sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos po natin mga kamay ng Panginoon na sa ating pong pansamantalang pagtatapos sa gawain ito ay taglayin ng bawat isa sa atin ng basbas at pagpapala at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at pagliligtas at patuloy na pagpapagaling ng Diyos Anak at ang patuloy na pagkakipisan, kaaliwan, patnubay, gabay ng Diyos Espiritu Santo ay suma ating lahat. Ngayon at magpakailanman at may magsabi ng Amen. 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 Praise God. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Now the chairman declare ang election natin ay to be open. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang araw. Kaway-kaway na lang po dyan sa ating mga kapatid. God bless you. God bless you.